Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ito po yung binigay na trabaho sa akin. So, preparation po sa preparedness in case ng mga disaster natin. So, last week o last 2 weeks lang po is naranasan natin yung earthquake. So, ang dami pong tumawag sa akin. Ano ba yung mga protocol natin? So nowadays, sa atin po kasi, isang compliance na po ito sa business permit natin. So ang tanong ko lang po sa inyo, sa lahat po ba ng hotel, sa restaurant dito, is may contingency plan kayo? So kung meron po tayo, bakit hindi po nasunod yun? Yung earthquake natin. So, nakita niyo po, nung nagka-earthquake tayo, pinunon niyo po yung hospital natin. So, ibig sabihin po noon, nilipat lang natin yung disaster sa hospital. So, ito po, tutulungan ko lang po kayo. Magbigay ako ng konting idea. Kasi ang laki na participation ng tourism po dito. Just like this. Why disaster preparedness matters for tourism? Ito na po yun. Baguio is one of the most visited destination in the country. Ang dami po nating bisita na dumarating dito. Okay? Tourism depends on safety, trust, and readiness. Nakahanda po ba tayo? Ito po yung pinaghahandaan natin. Kasi ito po yung pinakakan ng mga bisita dito sa Baguio. So lahat po rito is nakadepende po sa safety ng mga kliyente natin. So number 1 po, ang unang tawag sa amin once na baguhan po yung mga galing sa baba. Ano po ba yung medical na itinatawag nyo sa amin? So minsan po tumatawag na kayo ng ambulansya. Hindi po na atin na-assess yung mga pasyente natin, yung mga bisita natin. Ito po is nagpapalit kasi yung altitude natin. Nasa taas po tayo. So, akala nyo, ina-atake na yung mga kliyente nyo. Dapat i-identify po natin. Okay? Disasters can disrupt livelihoods, damage, attraction, and affect visitor confidence. Makikita nyo po ito, pag wala na po. Minsan nang bumagsak po isang building natin, wala. Natatakot na po yung tao. So, nakita niyo po nung earthquake, naging malinis ang Baguio ulit. Nagsibabangan po yung mga tao. Natakot sila. Okay? A prepared tourism industry ensures business continuity and visitor safety. Yan po yung role ng mga tourism natin. Okay? Okay, ito po. Ito po yung ginagawa natin. Support disaster preparedness, planning, and establishment. Ito po yung ginagawa namin for every hotel. Kung nandito po yung representative ng Lemonade, yearly po ako nagpapa-training sa kanila. Hindi lang po Lemonade. Halos lahat po ng pag-is nag-request sila dito. So, para sa planning, sa contingency nila, ito po yung ginagawa namin. Ensure staff awareness and training on emergency response. May first aid po kami. Tapos, meron na po tayong ICS ngayon, yung Incident Command System, for every establishment. Once kasi na nagkaroon po tayo ng malaking disaster, naranasan po natin ito, wala na po tayong matatawag na tulong. So, ang ginagawa po namin is, nagpapatraining kami, may sarili-sarili po kayong response team. Okay? So, may medical na tayo, may rescue, may firefighter na po tayo. Ginagawa po natin yan. So, every establishment, kayo na po ang gagawa ng unang hakbang. So, second na po yung sa dami po ng establishment dito sa Baguio. Tapos kung tatawag tayo ng 911, hindi po lahat is mariresponde yan.
Okay? So ito po yung ginagawa natin. Dapat meron na po tayo. Okay? Collaborate with the City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito po yung tunatawagan natin. Kumbaga po sa assessment, nag-a-assess po sila kung ano yung mga kailangan nyo, kung anong tulong po may ibibigay nila. Tapos ito po tayo nagpapatulong sa kanila kung ano yung dapat natin gawin. Okay, yung CBRRN na opo natin, nandyan lang po sila. Patanda po sila tumanggap ng mga tao. Okay. Disseminate accurate information to guests during emergencies. Okay. Ito po yung bago sila papasok po is sinasabihan na po natin. May binibigay na po kayong mga brochure dyan. Saan po ba yung escape route natin? Tapos every room po yan, may schematic diagram na kung saan sila lalabas, kung nasaan sila. Tapos nandun na rin po yung mga emergency hotline natin. Okay? Okay, promote safety is a part of experience. Okay? Next one. Ito po yung key component of disaster preparedness. Risk assessment. Okay? Identify site-specific hazard. Yung mga hazards po natin. Nasaan po ba? Okay? Ito na po yung emergency plan natin. Just in case, meron po tayong nakahandang emergency plan. Any disaster po natin. Okay? Contingency plan po ang tawag natin dyan. Okay? Tapos, every employee po, meron na po tayong roles niya. Every roles and evacuation routes. Napaka-importante po yung evacuation natin. Ito po kasi ang hirap yan. Kung hindi nyo po alam yung bilang ng mga kliyente nyo, kayo yung mga empleyado nyo, tapos evacuation area, isa lang po mawawala dyan, mahirapan na po tayo. Pati yung response team galing sa labas. Kasi baka isipin nila, isa siyang na-trap doon, yun pala umuwi na siya. Yung accounting po ng mga empleyado natin, kailangan natin. Okay? Capacity building. Regular drills and training. Meron po tayong annual na ginagawa ng RDRRMC. Makipag-coordinate po tayo sa CBR saka sa RDR. So, yearly po yan, twice a year, tayo nag-drill. O kaya pwede rin nyo pong gawin yan para nakahanda po kayo. Sa loob ng establishment, yan po, nabuo nyo na po yung team nyo. Okay? For evacuation, kung unang na-drill po is yung evacuation muna natin ang i-practice natin. Yearly, ang ginagawa natin is duct cover and hold lang po yan. Tapos evacuation. Paano po pag nagdagdag tayo ng may pasyente kayo? Ano na po yung gagawin natin? Okay, business continuity plan. Maintain operations post-disaster period. Tuloy-tuloy po yung business natin. Okay, next slide. Ito na po yung mga disaster risk natin dito sa Baguio. May earthquake tayo, may fire incident, landslide, tapos may typhoon and heavy rains. Ito po, yung typhoon and heavy rains yan is nararanasan na natin ngayon sa Trinidad. Okay, nababahan na po ngayon yung Trinidad. So other risk concerns. Road traffic accidents, mostly. Halos araw-araw may aksidente tayo. Tapos ito na po yung health emergency natin. Muntik na naman tayong lockdown nang dahil sa MPAX na yan. Buti hindi po tayo tinamas. So ito po yung isang naging problema natin nung last. Nung earthquake, ang naging problema natin is nawala na po yung emergency lane natin. Saan po kasi tumakbo yung mga tao? Meron po tayong
open ground, yung Melvin Jones. Kung makikita niyo po, nung naglabasan yung tao nung last, yung City High, saka DCF, yung UC, nasa gitna na po sila. Naharangan na po yung papuntang hospital natin. So, isa po yung pag-aaralan natin kung paano natin i-correct na yun. Okay? Ito pa yung gagawin natin. Just in case may earthquake tayo, may fire incident, isa-isahin ko po para makatulong sa inyo. During earthquake emergencies, ito na po yung protocol natin. Okay, duct, cover hold, during a strong ground shaking. Pag yumayanig pa rin po, hindi po tayo tatakbo. Magkahanap po tayo kung saan tayo magpo-cover niya para sa safety niya. Wala munang lalabas. After ng shake po yan, saka tayo lalabas. Okay? Stay away from windows, shelves, or heavy objects. Iwasan po natin yan. Okay? Ito na po sa mga para-hotels. Sinabi ko na po sa inyo, dapat may emergency exit plan po kayo. Naka-schematic yan na nakadikit po sa may pintuan. Para alam nila kung saan sila lalabas. Guide guests to evacuation areas after tremor stop. Sa contingency new plan po kasi, baka nauna po yung empleyado na lalabas. Let's assume kung ilan po yung floors nyo. May isang the last man na naka-stand doon na naka-guide sa mga guests nyo. Siya po yung huli. Para ma-assure po natin na nakalabas po natin yung mga kliyente niya. Okay? After tremors, ilang minuto po tayo. Hindi po kaagad babalik yan. Ito na po yung nagtanong lahat ng earthquake natin. Ano ba yung protocol natin sa Baguio? Sabi nila sa akin. Ihintayin ba natin si Mayor? Siya ba mag-uutos sa atin na papasok tayo? Ang dami pong tanong na gano'n. Nagtatanong sila kung anong sasabihin ng CDR, anong sasabihin ni Mayor, kung pwede na kayo pumasok sa establishment mo. For every establishment po, di po ba meron tayong compliance dyan? Meron tayong safety officer, saka meron tayong first aider. Okay? So yung safety officer niyo po, yan po ang magsasabi ng kung pwede na kayong bumalik o hindi. Kung safe ba yung building o hindi. Okay? Tapos, yung first aider nyo po, yung safety officer po magsasabi sa inyo kung pwede na kayo pumasok. Yung first aider nyo po, siya po ang namamahala sa safety ng mga health ng mga kliyente nyo. Yung nangyari po sa halos lahat ng public school, tinawagan ko po yung POC natin sa kayong region natin. Yung sinabi ko nga po sa inyo, nilipat nila yung disaster sa hospital. Tinakbo niyo po lahat yung mga estudyante ng hospital. Ano po yung gagawin sa hospital? Pagdating sa hospital, naka-recover na sila. Ha? So yun po yung tatandaan natin. Meron po tayong nurse niyan. Kaya niya pong kumuha ng mga vital signs, yung mga symptoms, may mga training po yan. Iba kasi yung normal breathing ng mga estudyante sa mga adult. So nakikita niyo po yung halos bakit ang bilis daw huminga yung mga estudyante, hindi na raw makahinga. Yun po yung mga tinakbo sa hospital. At saka nakita niyo po, ang naging ambulansya natin, lahat is naging taxi sa kayong mga mobile ng pulis. Tinakbo lahat nila sa hospital. So yun po yung i-identify natin. Kaya kung magpapatraining po tayo para alam nyo mag-identify
kung dadalhin sa hospital yan o hindi. Okay? Mostly kasi yung tinatanong po kasi natin dito, number one, sa mga hotels po, tinitignan po natin yung kliyente natin. Kasi mostly ang tawag sa atin is stroke patient. Yan po, inaatake, sabi nila. Pero hindi pa natin na-assess yung pasyente. Kaya tinatanong natin kung may history siya lang yan. May mga maintenance, yun po yung tinatanong natin. Hindi po natin itatakbo kaagad yan sa hospital. I-assess po muna natin. Okay? Okay. Pag natapos po yung evacuation nyo, wala nang tremor. So, nag-shake po niyan, papasok po yung safety officer. Siya po ang magpapapasok sa inyo, hindi po si Mayor. O kaya tatawag pa kayo ng CDR para tanungin nyo kung papasok na kayo o hindi. Yun po yung trabaho ng safety officer natin. Okay. Ano naman po yung role ng security natin? Napakalaki po yung role ng security guard natin. Hindi lang po yung nagpapapark sila, nakabantay, nagsisita. So ito po yung trabaho ng mga guard. Once na nakalabas po lahat ng kliyente nyo, sisiguraduhin nilang safe lahat yung mga kwarto nila. Okay? Tapos, dapat sila ang nakakaalam ng mga emergency hotline natin. Sigurado po. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, kung ano yung emergency hotline natin, ang isasagot nyo sa akin is 911. Diba? Di po ba? 911 po kasi, may for your info po, sa lahat ng establishment, siguro alam niyo naman po, may operation center tayo. So, nandito po sa convention center yan. Last week, may seminar po ang BGH sa mga stroke patient. So yung protocol po yung communication. Ito po yung tinanong nila. Okay? Sa amin po is responders kami. So ang operation center is receiving lang po yung ito po yung tinanong namin sa kanila sa operation center. So ang 911 natin, pag nag-dial kayo sa Globe, minsan is pasok po yan doon sa Manila. So ang Manila, tatawag sa operation center natin. Okay? Naka-contract po yata tayo sa Smart. Kaya Smart City po tayo ngayon. May line po yan, napapasok na naka-open yan doon sa receiving nila. Once na open po yan, papasok yung 911 nyo. Lahat po is tinatanggap yan. Mapa-emergency man yan, o may peace and order po tayo sa mga pulis. Tawag sa pulis, sa sunog, nandyan po yan. Pero ano po yung gagawin nila sa receiving? Pag nakatanggap po ng 911 yan, tatawag pa rin po sa pulis. Tapos pulis po mag-dispatch. Yun po yung 911 natin. Yun po yung sinagot nila sa amin ng last na nagtanong tungkol sa operation natin. So magbibigay lang po ako sa inyo para diretsyo na kayo. Para maasikaso po kayo, i-dial nyo po yung 166 pag nakadanlay po. Diretsyo na yan sa 166 landline po sa PLDT. Tapos po, ito na lang po ibibigay ko sa inyo para sa emergency hotline para diretsyo na po kayo. Pakilad na lang po ito. 0917 575 8993. Nakasigurado na po kayo dyan. Kasi mismo nakarekta na po kayo sa POC ng pulis. Mapapulis man yan, mapafire.
Okay, nakuha na. Okay, ulitin ko po. 0917-575-8993. Okay. Sa mga ibang kwan po, sa mga ibang hotlines, alamin niyo po kung saan po kayo, yung jurisdiction niyo, mapapakdal kayo, mapanagilian kayo, dapat alam niyo yung mga substation numbers niyo po. Yung mga substation police po. Sila ang unang magre-responde sa inyo. Itatawag po kagad para ma-assess po kagad yung tawag niyo. Okay? So yun po yung hotline natin. Okay, kung maalala niyo po yung 117, under kay Sir Alunan nun, yun po yung kauna-unahan natin. Wala pa yung 911 natin. Yung 117 na number po na yan, dinivert lang po sa 911. Kasi papasok po yan sa CTR natin yan mo. Nakamonitor pa mga fire natin, mga police team natin yan. Okay? 2006, nung tinayo ko po yung 911 na yan. So kami po yung unang nagkaroon ng 911. Yun nga po, ma'am. That's right. I'm telling you, ma'am. I'm giving you the emergency hotlines ng police. Diretso na kayo. Yun po yung problema natin dito. Yun po yung hindi natin ako. Ang Globe, pag nagtayo kayo pupunta ng Manila. Sa Manila, tatawag pa rin po. It take times. Matagal po yan. Tapos, pag nagtaya po sila rito ng 911 dito sa Baguio, makikita po kung saan yung open na line yan. So, ganun din po, yung number ng CDR, dinivert na nila ng 911. Kaya kung open po yan, marami pong open line na yan. Okay, kuha po natin. So, tingnan po natin. Medyo inaayos pa rin po yung system natin. Medyo magulo pa rin po yung system. Yan ang number 1 na po. Ang ganda po ng operation center natin. Okay? Okay, during fire naman po tayo. Next slide. Okay, ito po yung during fire emergencies po natin. May tinatawag po kaming size up. Sa mga hotels po, pag nakakita na po kayo ng usok, may tinatawag kaming size up. I-assess po natin yan. Okay. Kung maliit pa lang po yung apoy na kayang apulahin niya, gagawin po natin. By the use of fire extinguishers po lang. Eh, meron po tayo. Eh, ito yung tinatawag natin size up. Eh, pero, pag malaki na po yan, at medyo mag-usok na yan, ano na po yung gagawin natin? Call for help. Yan. Activate the fire alarm and call emergency hotlines. Yan, binigay ko na po yung hotline sa inyo. Okay? Dapat po, pag nag-activate po tayo, kaya po yung compliance natin sa fire, yung audible yung bell natin. Pag continuous po yan, yung bell na yan, ibig sabihin po yan, mag-evacuate na kayo. Depende po sa ginagawa nyong alarm sa mga kliyente. Kung short bell lang yan, warning na po yan. Kung medyo mas mahaba yan, prepare for evacuation. Okay? Evacuate guests calmly through designated exits. Meron naman po tayong mga fire exits yan, alam nila. Yung mga brochure, nakapagbigay na po tayo, alam na nila yan. Never use. Ito po yung nangyari ng earthquake. Meron lang po hindi na-report yan. May na-trap sa elevator. Sa mga hotels po, wag po natin ipapagamit yung
elevator natin. Just in case may fire, earthquake, mas mahirapan po tayo yan. Kasi pag may earthquake, lalo na pag malakas, kung naranasan niyo po yung 1990, nung nagkaroon tayo ng earthquake, nagkaroon din ng sunog. Okay? So never use the elevator po. Gagamitin po natin yung hagdan. Okay? Ito po yung closed door to contain smoke. Kasi pag may usok yan, kung nakita niyo po yung maharlika niyan, ilang oras po kami dyan bago napasok yan. Nagsimula po kami ng 9 ng gabi, natapos kami mga 5. Mahirap pong kalaban yung usok kaysa tayo. Hindi natin alam kung nasaan yung kalaban. Okay? Okay, proceed to the assembly area and conduct a head count. Yan po yung sinasabi ko. Kailangan may account natin yung mga kliyente natin. Okay? Do not return to the building until authorized to do so. O hindi muna tayo papasok. So, nandyan na naman po yung tinatawag nating safety officer niya. So, meron po tayo dyan. For every panyan, andito lang po ako, tutulong ako sa inyo sa mga contingency plan niyo. So, meron po kaming tinatawag na ICS, yung Incident Command System, for every establishment. Para iisa lang po yung pinapakinggan natin. Kasi kung nag-uutos po lahat, wala pong gagalaw. Okay? And next slide, please. Ito naman po, yung landslide. So, malapit po sa landslide. Okay? Pag may soil erosion na po tayo, pag na-assess na po natin yan, pag malaki, yan po. Napaka-importante po yung assessment natin. Ito po yun. Pag nag-landslide tayo, may evacuation tayo, aakyat po tayo sa mas mataas. Evacuate to a safe area immediately. So, alam naman po natin yan, pag may bagyo yan, may information dissemination na po tayo. Hindi lang po yung mga barangay o kaya sa radio natin. Kung alam niyo pong delikado yung lugar niyo, evacuate na po tayo bago may mangyari po. Okay? Listen for unusual rumbling or cracking sound. Naririnig po natin yan. Okay? Ito po yung ina-avoid natin, yung river sa Kabali. So kung nakita niyo po yung namatay na bata dito sa Meister School, nung tumaas po yung lakas ng ulan na yun, naanod po yun, nadulas. So yun po yung iniwasan natin, dumaan sila sa may malapit sa kanal. Okay. Next slide. Ito naman po yung heavy rains natin sa kayong typhoon. Ito po yung minomonitor natin. Kung may typhoon na po tayo, may information dissemination na po tayo. Yung social media po natin, nandyan lang. Ang civil defenses naglalabas po agad ng update yan. Mga 1 week before, nakalabas na po sila. Kaya nag-expect na po tayo ng bagyo. Okay? Monitor weather updates and CDRRM advisories. Na-advise naman po kayo. Okay, secure outdoor items and electrical connections. Advise tourists to stay indoors and avoid high-risk areas. Hindi na po tayo magpapalabas. Okay. Tapos, papaalam po natin na kung saan lugar yung mga risk natin dito sa Baguio. Okay. Identify alternate routes and safe shelters for guests. Suspend outdoors or outdoors activities when warnings are raised. Pwede na po natin kansilahin yung mga activities pag may bagay po tayong darating na malakas. Ito na po yung sinasabi ko, yung good practices natin. Display emergency maps and hotlines. Okay. Meron po tayong route chat sa mga hotels. Ito yung sinasabi ko. Doon pa lang sa mga kwarto, meron na po yan.
Ito yung ginagawa ko po sa mga ibang hotels. Meron po tayong administrative order kasi na dapat isang household marunong mag-CPR. So kasi sa hotels, meron po tayo mga guests na inaabutan. Almost, yung mga tawag po kasi sa amin sa hotel is pag negative pulse, negative breathing, yung tulong po na gagaling sa labas, may tutulong po kayo pag marunong po kayo mag-compress, kahit compression. Okay? So ito po yun, trained frontliners on basic life support and communication. Yan po yan. Okay? Hindi pa rin natin nawawala yan. Lagi po tayo nakikipagsali sa mga drills. Hindi po tayo nakikisali sa drills for compliance. Nakikisali po tayo sa drills para sa safety nating lahat. Hindi lang po para mga guests natin. Okay? Participate in citywide drills and awareness programs. Yan po ang binabantay natin. Ito po yung kailangan nyo. Keep first aid kits, flashlight, and contact list accessible. Dapat nakikita po yan. Yung first aid kit nyo. Bago po kasi nag-COVID yan, may usapan na kami naman. For every establishment, meron na po sana kayong AED. Yung automated external defibrillator. Napakadali po ito. Imbis na naghirap kayong mag-compress, may mga pads po yan. Ididikit nyo lang sa tagiliran sa kamay shoulder nyo. Tapos i-on nyo lang yan. Pag nag-on yan, sasabihin niya, pakinggan nyo lang yung mga prompt niya. Okay? Sasabihin niya kung huwag yung gagalawin o isi-CPR niya. Check for pulse, check for breathing. Naka-monitor na po yung pads niya. Okay? Sasabihin niya po kung i-compress niya siya. So yun po yung isang makakatulong sa inyo. Okay? So ngayon, meron na po tayong tinatawag yung GoBot. Kumpleto na po yun. So lahat po yan ng establishment dapat meron po tayo. Okay? Ito na po yung nagkaroon na po tayo ng COVID no. Okay. Para hindi po lumala yung sitwasyon ng may sakit na magdadala sa hotels niya. Okay? Integrate safety and preparedness, messages in visitor materials, signages, and tours. Ito yan. Encourage, ito po yung tourists to wear masks in crowded areas or during high-risk season. Nagkaroon na po tayo ng COVID. So ano po yung isang naging protection natin? Yung mask. Ito, laking tulong po yan. Okay. Okay, mga crowd. Wari, nakikilamay po tayo. Ang daming tao. Mag-mask lang po kayo. Hindi po natin alam kung sino yung carrier dyan. Yung pag maraming tao. Okay? Okay, promote road safety awareness among tourists. Mga advisory po natin nandyan na. Okay? Review and update establishment contingency plan. Hindi po yung gumawa na tayo ng contingency plan natin is hindi po mababago yan. Gaya po ng BGH. Sample ko na lang po yung BGH. Yung old BGH natin, ang emergency room natin, yung old is nasa punad dati. Nagbago po tayo. Lumipat tayo sa may exit. Magbabago yung contingency sa emergency plan na naman natin. Lalo na po kayo, nagdagdag kayo ng floors o nagdagdag kayo ng building, mababago po yan. Okay? Okay, nandito po yung number namin. Maraming salamat po sa inyo. For partnership and inquiries, please email us at 911oncall2022@gmail.com. Kung kailangan po nyo ng drainage,
So hanggang dyan na lang po po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Sir Brian, for emphasizing the importance of a well-crafted risk management plan. Now, what an intense morning! But before we take a break, let's open the floor for a rapid Q&A. Sa mga may questions po, please raise your hands and we will give you the microphone if you have any questions or clarifications about what Sir Brian has presented to us. Anyone? Mag-a-addendum lang po ng dagdag. Since si Sir Paeng yung nag-lecture on sa earthquake natin, sa mga accommodation facilities natin, usually meron tayong violation doon sa ating mga visitors, especially mga transient natin. Meron lang tayong dapat, ino-observe dapat yung limit na ng ating mga tenants. As much as possible po, wag po tayo mag-overcrowding ng ating mga bisita. Kasi medyo ang nakakatakot pag during emergencies like earthquake natin dito sa Baguio, di ba? Ganun. At the same time, yung sa usage natin ng CR, meron lang tayong limit, di ba? 1 CR for every 8 person, ganun. Kasi, pag yun sa pagkadami-daming mga visitors nyo, isang kwarto, naka-full pack na kayo, 10, isa-is, mga ganun. Tapos yung isa lang yung CR. So yung capacity ng septic tank ninyo, hindi na nakakaya. Okay? So yun lang po. Anyone? May questions pa po? Yon. Pahabol po dun sa sinabi niyo tungkol sa capacity ng mga transient. I can assure you, ang daming mga transient na nagpasan sa Yes po. transit. So ano naman ang gagawin ninyo para ma-stop ito? Actually, we are already conducting yung sa inspection na po ngayon. So inumpisahan lang po namin yung sa mga food establishments natin as per memo po ni Mayor, yung sa mga CRs, sanitation requirements, isusunod na po namin pati mga transients, mga accommodation facilities natin, hotels, In other words, magra-random check kayo ng mga turista na